Okay, andyan na tayo? Okay, basahin natin sa Romans 12, verse 1 to 2, sabi nga yan, therefore I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, and you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Okay? Kasi nasabi na ito na ating buhay, yung ating katawan, ay isang paraan upang magpuri sa ating Panginoon Diyos. Yung sabi ng action in life speaks louder than words. Okay? Kung kaya hindi natin action speaks louder than words, kung kaya dapat na patuloy natin pinupuri at nag-worship tayo sa God, sa Panginoon, hindi naman kung Sunday. Alam ko, siyempre, mindset natin na regard together pag Sunday, talagang focus sa worship yun eh. But we worship God only on Sunday. Okay, siyempre, kailan ba? Dapat? Every day. Okay? So, yung title po ng aking mensahe this morning is Every Day is Sunday. Okay, siyempre, binabago mo yung kalendaryo. Hindi, siyempre, title na rin natin. Okay, so let me go to God in prayer. God Almighty, marami pong salamat sa oras na dinigay mo sa amin that we can gather and meet together to worship you, glorify your name, fellowship, at encourage po ang bawat sa God. Kaya nga po na napakasarap na magpuri sa iyo, Pare God, ikaw po siyang nagbibigay sa amin ng buhay, kalakasan, pag-iisip sa araw-araw. And God, whatever happens this week, Father God, I pray that we'll be able to give our best in praising you and worshiping you, God. Kung po mangunan, sa umaga na ito, at I pray na maipon po namin ay mapansin kay po namin. God, maraming po salamat. Ito po ang dalangin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so basta natin natin mga Biblia sa James chapter 2 sa verse 14. Right? Ano na po tayo? Okay, sa verse 14, sabi niya dyan, what good is it, my brothers, if a man claims to have faith, but has no deeds, can such faith save him? Sa verse 17, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. And the verse 24, you see that a person is justified by what he does and not by faith alone. Kung natin natin, every Sunday, papunta natin sa simbahan. Especially the whole Christian world. They profess na meron tayong faith. Okay? Bilang mga Christian. And the Bible teaches na kung tayo na nagpupuli sa Diyos sa magitan nating mga labi, dapat ang ating pananampalataya ay nakikita din daw sa ating buhay. Kaya hindi lang daw na binabanggit natin na meron tayong pananampalataya, pero dapat din daw makita sa ating buhay. At sa buhay ng isang tao, makikita talaga ang tunay niyang paninindigan. Okay? Ang tunay yung sinasabi niya, ano yung kanyang pananampalataya. Okay? Sa kanyang buhay. Sabi na, life is where faith is tested. Okay? Life is the acid test of faith. Our faith is tested in the real world. Kung ating pananampalataya ay talagang nalalagay sa pagsusulit, it is put to test, sa sandaling mas tayo sa pintuan ng ating, after our church service. Okay? Di ba rin probably, we get encouraged, and strengthen yung faith. Pero paglabas after the church service,
kung ano man ang ating nakuha, kung ano man yung na-feel sa atin, napuno tayo, after na it will be tested. Hindi po ba? Kailangan i-worship at i-glorify si God sa lahat ng ating ginagawa. Okay? Sa 1 Corinthians chapter 10, sa verse 31. Alright? Sabi nga dyan, so whether you eat or drink, or whatever you do. So ano whatever you do? May it be the time that gather to worship God as an assembly, whether tayo ay nag-fellowship, whether we give to the sa mga nangangailangan or we give back our contribution, either we evangelize, we read the Bible, or even through sufferings. Sabi nga, whatever you do it all for the glory of God. Do not cause anyone to stumble, whether Jews, Greeks, or the church of God. Even as I try to please everybody in every way, for I am not seeking my own good, but the good of many, so that they may be saved. Follow my example as I follow the example of Christ. So ano yung pinakapuso ng isang disciple? Kaya sa lahat ng kanyang ginagawa, dapat ay nag-glorify si God. Kaya andun yung pag-worship ng maayos. Kaya sa lahat natin ginagawa. So today I got 3 points. Kaya ito yung mga panahon na kung saan, madalas, nahihirapan tayo sa ating pag-worship kay God. Okay? Point number 1 is based at home. Yung mga panahon natin sa bahay. Okay? Inasasabi ng marami na lumalagas ang tunay na ugali ng isang tao kapag siya ay nasa bahay. Totoo ba yun? Daming sumasagot, ano? Alam natin ito, di ba? Natural tayo, no? Totoong tao tayo kapag nandun tayo sa loob ng bahay. Siyempre, kahit anong pagkukunway mo, kilala ka ng nanay mo, kilala ka ng tatay mo, kilala ka ng mga kapatid mo, kaya di ba? Kahit anong pagkukunway, talagang lalabas at lalabas ang nagkaroon natin. And siyempre sa tahanan, we get comfortable. Okay? And many times, we let our guards down. Okay? Hindi na natin nababantayan yung ating sarili. Okay? Kasi lahat accessible, pwedeng gawin eh. Okay? Ando man sa sarili mong teritoryo. And madalas,